Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po today's reflection o mabuting balita sa araw na ito. Sa panahon po natin ngayon, yung mga bata, lalo na po sa mga magulang na may mga anak, kagaya natin, na mga teenager na yung mga anak natin, napapansin natin na talagang yung mga bata po nakatutok sa social media at hindi na rin natin na makontrol, kung ano yung mga pinapanood nila, kung ano mga ini-scroll nila, dahil yan na po ang nangyayari sa ating mga kabataan ngayon o yung generation ngayon. Pero huwag po natin kalimutan, mga kapatid, sa ating pamumuhay, lalo na sa ating mga magulang, na kailangan maging modelo po tayo sa kanila. Sa kabila ng maingay, na talagang matindi ng social media, dyan na talaga yung mga bata, na wala na tayong magagawa dyan. Kung hindi, dapat ipakita rin natin yung kung ano tayo sa loob ng pamamahay. Sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali, hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. So matindi man po ang social media sa panahon natin ngayon. Napaka-importante po tayong mga magulang na i-guide pa rin natin sila. Baka matindi nga natin sila makontrol, pero yung ugali sa bahay na kung saan nakikita po nila, yun na po ang pakaingatan natin, na pagdating sa loob ng bahay, yung iwasan, yung sigawan, o tayo mga magulang, yung mag-asawa, iwasan po yung nag-aaway sa harap ng mga bata, dahil tumatatak po yan sa kanila, lalo na yung sinisigawan mo si Mrs. o sinisigawan mo si Mr. Tapos nag-aaway kayo, pinaka-worst na may physical pa na nangyayari. Iwasan po natin yan. Kailangan po maingat tayo dahil nakikita yan ng bata. So, kailangan po tayo maging modelo, Kailangan po pakita natin na sa kabila ng ingay ng social media ay talagang nakikita nila yung good manners and right conduct. So, GMRC, nung papanahon natin. Kaya pakita po natin, dahil kung hindi po natin yung gagawin, baka lamunin na tayo ng social media o hindi na kayo mapansin ng anak nyo. Halimbawa, ako, personal po na ginagawa ko. Pagdating sa bahay, sabay-sabay po kami kumakain ng aking pamilya, mga anak ko, yung asawa ko. Siyempre, una, magpasalamat ka dahil may pagkain, di ba? Tapos, medyo may kwentuhan, hindi man nawawala yung cellphone. Yan po ang pahirarin natin. Pagkatapos nun, siyempre, every Sunday, sikapin po natin na magsimba. Buong pamilya po kailangan magsisimba. Kasama yung mga anak, saka magulang. Para sa ganun, yung oras nila, hindi lang talaga sa social media na napupunta. Meron kayong activity na family day, di ba? Sa ating mga Pilipino, meron tayong tinatawag na family day tuwing Sunday. Sikapin po natin kasi doon lang tayo nag-gather. Pagkatapos kasi niyan, pag nag-aaral sila, nandun na sila sa eskwela, pag-uwi nila, pagod na sila. Tapos nakatutok na sa cellphone. So wala nang time para mag-banding pa. Kaya yun na lang ang tanging paraan, yung kumain kayo ng sabay-sabay, sikapin niyo po buong pamilya at mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa school nila, kumusta yun, kayo mag-asawa sa trabaho. Napaka-importante yun, dahil po pag yan ay nawala, alam naman po natin lahat po tayo na mahawak sa cellphone. Bigyan natin ng puwang yan at ipakita natin yung mga magagandang ugali sa mismong bahay natin, para yan ay dadalhin nila pag nasa labas sila sa mga kaibigan nila, at later on, magkakaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. Yan din ang kanilang gagawin. So importante po, hubugin natin sila sa pananampalataya, dahil yan po ang pinaka sandigan natin sa panahon po natin ngayon ng social media, yan po. At tapos siyempre yung mga pinopost natin bilang isang magulang, siyempre friend mo naman yung mga anak mo, makikita rin po yan. So mag-ingat din tayo sa mga sinishare natin, pinopost natin sa social media, as long dapat mas better po na yung mga magaganda sinishare natin, mga inspiring quotes, especially yung Bible verse, para nakikita rin ng mga bata na yung mga sinishare mo, para at least hindi po nawawala
yung pananampalataya at kagandahang ugali o pakipagkapwa sa tao. Kaya napaka-importante po sa panahon natin ngayon. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa ating vlog na may problema sa pamilya, pinansal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus at tiyak yun ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin. Lord, bless po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubanan pong karamdaman. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loob. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak o hindi nakakasundo o hindi nagkakapatawaran. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, humble at mapagpatawad sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, when God first.